ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol nga po sa bagong post ng butihing Mayor Vico Sotto sa kanyang social media account, particular nga po sa kanyang Facebook account, na kung saan mga kaparokya pinapakita lang po dito na ang serbisyo ng butihing Mayor Vico Sotto ay para sa tao, hindi sa kalabang politiko. So yun nga po ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Anyway, nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, upon checking sa Facebook account ng butihing Mayor Vico Sotto ay may latest post nga po ito patungkol sa ginawa nga po nitong programa or proyekto sa kanyang nasasakupang lungsod. At dito mga kaparokya, makikita mo talaga na very transparent ang butihing Mayor Vico Sotto at makita mo rin dito or masasabi mo rin dito mga kaparokya na ang pagseserbisyo ng butihing Mayor Vico Sotto ay para sa tao, hindi sa kalabang politiko or hindi para din sa mga politiko. So yun nga po mga kaparokya, ayon dito sa post ng butihing Mayor Vico Sotto, inauguration of AV Cruz, road reblocking and RCBC drainage system and sidewalk. So ito naman po mga kaparokya ay usual na ginagawa ng pamahalaang lungsod ng Pasig led by butihing Mayor Vico Sotto. Yan nga po ang ilan sa mga programa, proyekto ng pamahalaang lungsod. Unang-una nga po dyan ay ang infrastructure. Masasabi po natin na kabilang po ang mga drainage system at sidewalks sa infrastructure na proyekto nga po ng pamahalaang lungsod. Siyempre, ang iba pang proyekto at programa ng butihing Mayor Vico Sotto ay sa health system ng pamahalaang lungsod at sa education. Yan ang top priorities ng lungsod po ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Sotto at ng City Council. So dito may kita natin mga kaparokya na ang halaga nga po ng pinagawang proyekto ng lungsod ng Pasig ay 11.5 million. So naka-indicate dito mga kaparokya yung price ng pinagawa ng lungsod po ng Pasig. So almost 400 linear meters for 11.5 meters. So dito ay very transparent po talaga ang butihing Mayor Vico Sotto. Gusto nitong ipakita sa tao yung halaga ng ginastos na po ng pamahalaang lungsod. Mapapansin na may ilang metrong bahagi ng sidewalk na mas manipis. Wala sa picture, ito ay dahil hindi pa ito pag-aari ng gobyerno or private property. Well mga kaparokya, hindi naman po nila o pwedeng galawin yung pag-aari na hindi naman po sa gobyerno, yung hindi para sa publiko. So, kaya pinagawa na muna kung ano ang pwede habang ang susunod nating proyekto ay ma-acquire ng LGU ang mga ito. Hashtag Barangay Kalawaan, hashtag Pasig City, hashtag umaagos ang pag-asa. So, may kita sa larawan mga kaparokya, si Mayor Vico Sotto at si Congressman Roman Romulo, si Vice Mayor Dodot Jaworski at yung barangay chairman ng Barangay Kalawaan na si Jess Gaviola. So nakabalik na po pala ang barangay captain ng Barangay Kalawaan na si Jess Gaviola na sa pagkakaalam natin mga kaparokya ay nasuspinde ng ilang buwan. So dito mga kaparokya, pinapakita lang po na ang pagseserbisyo ng butihing Mayor Vico Sotto ay para sa kanyang mamamayan, para sa kanyang mga constituent,
hindi sa mga politiko. Knowing naman mga kaparokya, noong nakaraang eleksyon ay nasa side niya po ito ng katunggali ng buting Mayor Vico Soto na si Sara Diskaya. At ang kapitan na to mga kaparokya ang nagsabi against Mayor Vico Soto sa isang focus nung time ng election or yung campaign period na kilala lang ang lungsod po ng Pasig sa pangalan ng mayor. Hindi daw po nakikilala ang lungsod ng Pasig sa pangalan nito. At ayon din dito mga kaparokya ay nawala daw po di umano ang sigla at kultura ng lungsod buhat ng pamahalaan ito ng butihing Mayor Vico Soto. Well mga kaparokya, dito kahit alam ni Mayor Vico Soto na against sa paniniwala niya ang barangay captain ng barangay Kalawaan ay patuloy pa rin ang serbisyo nito sa barangay nito. Pinapakita lang mga kaparokya na hindi politika ang dahilan kung bakit tumakbo ang butihing Mayor Vico Soto, kundi mapaayos ang lungsod ng Pasig para sa kanyang mga constituent, para sa kanyang mga mamamayan. Dahil kung pamumulitika lang ang gagawin ng butihing Mayor Vico Soto, ay maa-out-focus ito sa kanyang layunin na mapaayos, mapaganda ang lungsod ng Pasig. So very transparent at talagang good governance po talaga ang pinapatupad ng mga namumuno sa lungsod ng Pasig led by Mayor Vico Soto. So under his leadership ay wala ka pong makikitang pamumulitika, kundi tunay na serbisyo ang ginagawa sa nasasakupang lungsod. So dito mga kaparokya, talagang ipinapaalam ni Mayor Vico Soto sa kanyang mga constituent kung magkano ang ginastos ng pamahalang lungsod sa barangay or sa ginawa niya po nitong proyekto. At dito mga kaparokya ay umabot ng mahigit 11 million, 11.5 million to be exact mga kaparokya. So talagang tunay na pagseserbisyo ang ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto. At masasabi natin na talagang lead by example si Mayor Vico Soto. Masasabi natin na tunay na public servant, hindi politiko ang ginagawa. Hindi talaga pamumulitika, kundi tunay na serbisyo ang ginagawa sa kanyang nasasakupang lungsod. Sana lahat mga kaparokya ng mga politiko dito sa bansa ay tulad ng hangarin at mithiin na ginagawa nga po ni Mayor Vico Soto, dahil once na iisa ang layunin ng mga politiko tulad ng layuning ginagawa ng butihing Mayor Vico ay di po malayong mangyari na umasenso at gumaan ang pamumuhay ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.